ito ay document ng kanilang mga properties sa Davao. Security and Exchange Commission, no, sa Pilipinas. Kung mababasa niyo po ito, no, kung mababasa niyo po ito, makikita niyo po dito na ang history ng Kingdom of Jesus Christ. So, dito po, sinasabi dito na noong September 10, 1985 po, ay bumili po ng property yung Jesus Christ, yung Kingdom of Jesus Christ Incorporation, dyan po sa Katitipan. No, that was September 10, 1985. Pero, after nung 1985, marami na po ang nangyari. At dito po, makikita po natin yung change ng organization from being incorporation to something else. And we will discuss that together. Ayan. So ito po gusto kong i-discuss, no. I-blow up natin to ng konti. Alright, noong 2006 po, November 8, 2006, nag-file po sila ng amendments, no, from Kingdom of Jesus Christ organization, naging executive pastor po. Na iba po, wala na pong Kingdom of Jesus Christ, facade na po nila yan. Ang totoong organization po, ang pangalan ay the Executive Pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Nakikita po natin dito sa document. At yan po ay binago noong November 8, 2006. Now, bakit po nila binago? Bakit? Titingnan po natin kung bakit nila binago. So dito po, itong document na to, ito po sinasaad po dito kung saan yung property ng compound ng Jesus Christ, kung saan yung JMC nakalagay, kung saan yung kingdom nakalagay, kung saan yung simbahan nila, yung cathedral, at saka yung Bible school na unang pinagawa, unang binild. Yan po ang compound ng Kingdom of Jesus Christ noon, na ngayon ay naging executive pastor na of the Kingdom of Jesus Christ mula noong November 8, 2006. So dito po, sinasaad po dito, no, na noong November 8, 2006 po, mula ng the Kingdom of Jesus Christ at inilipat ng the executive pastor, ang organization po ay naging sole corporation. Mula sa incorporation na the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, incorporation, ito po ay naging asa na ba yun? Naging the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, sole corporation. Anong ibig sabihin po niyan? No? Sa mga hindi alam kung ano yung business term, no? Ang sole po ay pagmamay-ari ng isang tao. Ang incorporation po ay pagmamay-ari ng the whole organization, the whole membership, the whole body of workers, full-time workers and members of the organization. Yan po. Pero inamen po nila yan at binago nila, at ito po ay nagiging may-ari ng isang katawan lamang. At ang nagmay-ari po noon ay si Kibuloy. Lahat ng properties from the Kingdom of Jesus Christ inilipat sa kanyang pangalan. No? Naging soul. So ngayon, after that, ano ang nangyari? So ito yung mga perma ni Kibuloy sa affidavit. No, gusto ko lang ipakita sa inyo para ma-share ba ninyo ito sa mga workers, para mabuksan yung kanilang isipan na yung kanilang mga ginagawa means nothing. Isang tao lang ang nagbe-benefits. Andito po, mga sinasabi dito, it's about 2006 na naiba na yung pangalan ng Kingdom of Jesus Christ. Naging executive pastor na.
At ipapakita ko sa inyo ang time na ito po ay nilipat. Okay. Asan na ba yung... Okay, ito ha, itong sa 17. Gusto kong i-discuss ito, no? To admit, this means, meron pa ano dito. Ang sabi po, ang nakasaad po dito, ang mga workers, no? Workers o members, wala po kayong karapatan na mag-claim sa ownership ng mga properties ng kingdom. Dahil ito po ay pagmamay-ari lamang ng isang tao. No? Iniisip natin na yung mga properties ng kingdom ay pagmamay-ari ng lahat. Nagkamali po kayo. Kasi ang document po na ito ay nagsasaad po na walang isang members o workers na magkaroon ng claim sa properties na yan o magmamay-ari dahil ito po ay nagiging sole incorporation. Okay? So basahin niyo po ito pag may time kayo, no? Okay, so yan, nilagdaan po yan ni Kibuloy. Pero itong part na ito, itong part dito, asan na ba yun? Ito po ay pagkatapos nung inilipat na to ni Kibuloy sa kanyang pangalan, gumawa po ng another amendment. At ito po ay pag nabasa po ninyo ito, sinasabi po dito na itong property ng Jesus Christ diyan sa Katitipan ay inendorso ni Kibuloy sa ilang pangalan. Ito po ang mga pangalan na may-ari ng compound. So, sa thousands of members and workers, dito lang po nakapangalan sa mga ito. Pero ang number one owner po na kapag si Kibuloy ay naalis na, nawala na, ay si Ingrid Canada. Pag si Ingrid Canada ay nawala na, dito na sa tatlo mapupunta. But Ingrid Canada is the main tawag nito, receiver of the properties. So kaya mga workers at members, isip-isip kayo. Sabi nitong document na to, 1/3 daw sa members. Imagine, 1/3 sa members ang alam daw, ang nag-vote na i-transfer yung mga properties ng simbahan sa ilang pangalan lang. Yan ang nakasaad dito. Meron bang mga members na alam to? Mga worker? Wala. Ito lang mga pangalan na to ang nakakaalam. O yan na yung representative ng 1/3 of the members and workers. Di ba? Ganun sila manloko. Kaya masaya ako na marami ng mga members na nabuksan ang isipan. Pero bago nabukas yung isipan nila, nawala muna sa kanila lahat. Negosyo nila bagsak. Kabuhayan nila bagsak. Nawalan sila ng trabaho. Pamilya nila watak-watak. Saka pa sila nabuksan yung isipan nila. Antayin pa ba natin, guys, na darating tayo sa ganun? At yung mga kasamahan niyang mga wanted, siya po ay wanted na. He is number 1 wanted dito sa FBI. Pati si Tessie Dandan at si Helen Panilag, no? Ito si Helen Panilag na damay lang to eh. Actually, victim din to si Helen Panilag. If I can save any one of them, no? Isi-save ko si Helen Panilag. Kasi she is a victim here. Nadamay lang siya. Hindi naman yan siya kasama sa inner circles yan si Helen Panilag. Pero anong ginawa ni Kibuloy? Tinatago niya ang mga to. Kasi ito si Helen Panilag tsaka si Tessie Dandan, both of them are American citizens. They have dual citizenship, no? Kaya tinago sila ni Pacquiao kasi pag itong isa sa kanila babaliktad, wala, yabo si Pacquiao. Kaya kailangan niyang itago ang mga to. Si Pacquiao kasi is a Filipino citizen. So meron pa rin tawag nito, yung bansang yung Philippines and American government, they have to work together with this situation, no? Kasi si Pacquiao is Filipino citizen, but yung mga kaso niya ay dito nangyari sa US. At nangyari din siyempre sa Philippines, but yung concern ng US government ay mga bagay na nangyari dito sa US.
So, umpisahan natin dito, United States District Court, no? For the Central District of California. It was dated on January 27, 2020, nung sinubmit ito. So, United States of America versus Gia Cabatulan, Marisa Duenes, and Amanda Estopare. Sila yung mga defendant. Sila yung mga kasama ni Pacquiao sa case. So, criminal complaint. I, the complainant in this case, state that the following is true to the best of my knowledge and belief. On or behalf the dates of in or around October 2013 in or around December 2019 in the county of Los Angeles in Central District of California, the defendant violated Code Section 18 U.S.C. Ito yung code nila, 371, offense description, conspiracy to commit immigration fraud. This criminal complaint is based on these facts. So, makikita natin yung mga facts dito. So, ang complainant dito, hindi po mga ex-worker. Walang isa sa amin ng mga complainant dito. Ito ang complainant, si Ann Witzel, siya yung special agent ng FBI na humahawak sa kasong ito. Ito, dated niya January 21, 2020. Kaya huwag kayong akusa ng akusa na kami yun. Kasi hindi po kami. Hindi kami. Ang FBI po ang kalaban ni Kibuloy. Walang isa sa amin kasi his case here is bigger than any of us. No, kaya ang government ang nag-file sa kanya ng kaso dahil it's human trafficking. Duenas handled the credit cards of the workers and that she also kept packages at the Panorama City address that consists of luxury items purchased in the United States at her office, which she sends to the KOJC leader and his pastorals approximately every few months. These items, listen to this, these items include Armani suits for the KOJC leader and lingerie from Victoria's Secret and beauty products for the pastoral. Wow. For me, as if you are a leader, no, you will provide tools for your people. Ano yung tools na kailangan ng yung people? Number one, you have to educate them. You have to train them to be independent. Na hindi sila mag-rely sa iyo at sa any system. That they can stand up by themselves. If you are gone, if I am gone, I make sure that my children are able to stand up, are able to go through lives without hardship. Ganyan ang leader. Pero si Pacquiao, anong ginagawa? No? Kaya yung mga worker, kahit hindi na nila naintindihan yung mga nangyayari sa loob, takot silang lumabas. Takot silang mag-umpisa ng panibagong buhay kasi they are dependent to the system. They are dependent kasi imagine, tulog ka lang, pagising mo, devotional, anong schedule mo ngayon, maglako ka, mag-solicit ka, or mag-office ka, or uupo ka dyan sa harapan ng TV ng SMNI, sasabihin mo kung anong gustong sabihin ni Pacquiao, no? Kung anong gusto ni Pacquiao sabihin mo, sasabihin mo. Yun. Basta marunong ka lang sumunod, may pagkain ka na, may bahay ka pa. Yun nga lang, yung pagkain mo, kung ano lang yung ibibigay sa'yo, minsan wala ka pang maabutan. Punta ka sa Miss Hall, wala ka ng pagkain, kaya fasting ka. Pag sa tulugan naman, minsan, pag may una nang nakatulog dyan sa, sa bed mo, sa sahig ka na lang matulog. Pero at least, hindi ka nauulanan. O ganon yung buhay ng worker. No, sa kingdom. Pero tingnan mo, pag si Pacquiao magsalita, ang gara ng buhay nila. Ang perfect. Binibuild niya, ang gagara, ang laki ng mga building. Hindi naman pinapatulugan, hindi naman pinapagamit ng mga workers. Yung mga building niya sa Tamayong, alam mo sinong gumagamit doon? Yung mga bisita niyang mga tawag nito, may mga pangalan. Yung mga workers na naghihirap, hindi. Nasa tent o nasa kubo-kubo sila.
Yan ang reality, you guys. You know, we really have to think when people are claiming something, no? Sometimes we have to digest that, you know, and think it through. What is the expectation and reality? Because this has, you know, sometimes or mostly it's two different things. It's two opposite things. You know, ito yung expectation. Gusto ni Pacquiao na expect ng mga tao. At ito yung pinoproject niya. Perfect world. Heaven on earth. The Eden, the heaven or Garden of Eden restored. Imagine, ano yung Garden of Eden? Di ba? Garden of Eden was perfect then. Andyan lahat. Yung pagkain, mga prutas, hayop, malaya silang naglalakad. Malaya silang nakakagala. Yung mga tao happy. Now ngayon, tingnan yung Garden of Eden ni Pacquiao. Kung ganun ba? Meron doon sa Garden of Eden. Mga tao doon, halos walang makain. Magkasakit, yung mga pinapadala doon sa Garden of Eden nila, yung mga masakitin. Nilalagay sila sa isang room. Sama-sama. May mga cancer, may mga TB, may mga pneumonia, etc. Name it. Walang gamot, kahit pain reliever. Yung pagkain nila, hindi pa regular. Umiiyak. Yan ang heaven, ang Garden of Heaven ni Pacquiao. Mga matatanda, na paugod-ugod na, nagbubungkal pa rin ang lupa para mag-garden, para meron silang makain. Yun nga kaibigan ko na worker ng 35 years na pinadala ko sa ospital kasi nagkasakit. Unfortunately, may cancer. Ginastusan ko. Naaawa ako kasi kulang daw yung padala ko eh. Kasi marami sila. Yung pagkain, pinapadala ko sa kanya na pagkain niya. Sinishare niya sa ibang mga workers na may sakit na kasama niya sa room. And I understand that. You know, ganun tayo. May malasakit. Hindi lang tayo ang kakain, yung iba titingin lang sa ating kakain. Kaya ano din ako sa kanya, tawag nito, natuwa din ako sa kanya kasi kahit papaano, she had a heart for other workers. Hindi ko naman kayang silang lahat tustusan ko. Kay Pacquiao si Pacquiao nakikinabang sa kanila, tapos silang lahat tustusan ko. So kung ano lang yung kaya kong maitulong, yun lang yung ginawa kong tulong sa kanya. So ang nangyari, nagte-treatment siya doon sa DMC. Davao Doc ba yun? Treatment siya sa chemo. Pagdating niya doon sa Tamayong, nagbubungkal ng lupa, nagtatanim ng gulay para meron silang makain kunti. Kasi yung padala ko, ang binibili nila, itlog na lang at saka yung ibang yung karne, yung meat na panghalo sa kanilang kasi kung bibilhin pa nila lahat, hindi magkasya. Ganon ang heaven restored ni Pacquiao. Yan ang reality. No? So, pero si Pacquiao, kung siya magsalita, ang heaven restored niya, perfect. Tapos, yung mga worker, no? Na sabi may may kasalanan daw. Tumingin lang sa babae, yung worker na lalaki, tumingin lang, nag-usap lang sila. Wala na, padala na doon sa heaven restored. Punishment na. Bubungkal ka na ng lupa, magpa-fasting ka na. Yan ang heaven restored. Heaven ba yan? Or hell? Heaven ang tingin natin, pero in reality, it's hell restored. Hell on earth. Guys, sige nga kayong mga worker, sabihin nyo kung gawa-gawa to. And let me understand, bakit gawa-gawa? Ano ba ang reality? Yung mga workers na pinatay niya, umpisahan po natin, nakatelevise naman po yun. Siguro po, pwede nyong i-dig again. Yung kay John Kibuloy po, na feature po yun sa ABS-CBN noon.
nung si John Kibuloy po ay relatives yan ni Disappointed Son. May nangyari pong dito, aksidente dito sa US na yung asawa po niya ay kasama po sa mga namatay. At dahil dito po sa US, meron pong life insurance, yung dito, pagka na-disgrasya kayo at yung naka-insured naman yung vehicles ninyo, meron po kayong natatanggap na insurance. Yung asawa po niya dahil namatay, meron po silang natanggap na pera. Ngayon po gusto pong kunin ni Kibuloy yung pera kasi namatay daw yun sa service. Hindi po pumayag si Kuya Jun. Kaya inambagan po doon sa kanilang pamamahay. At bakit ko po nasabi na si Kibuloy ang may sala noon? Kasi ang nag-ambag po ay bodyguard ni Kibuloy. Number 2 po, si Elsa Bolivar, na dati pong worker, dating pinakaunang worker, isa sa mga pinakaunang worker ni Kibuloy mula noong siya ay umalis sa UPC. Dahil marami pong nalalaman si Ate Elsa, magkasama po kami noon, marami po siyang nalalaman sa mga pamamaraan ni Disappointed Son. Pinatay po siya sa kanilang yard. Pangatlo po, si Raymond Faciol. Si Raymond Faciol po ay isang cameraman ng, I think it was Channel 5 in Davao. At siya po ay marami ding nalalaman kasi lumaki po siya doon sa kay Disappointed Son. Lumaki po siya at siya po ang nagka-cover sa mga show nila. May mga politicians na pupunta doon, kasama po siya. Kaya marami din po siyang nalalaman. Inadulas po yung bibig niya, pinatay po siya agad, inambagan po. Pang-apat po, si Simon Tagnipis. Si Simon Tagnipis po ay isang worker din na lumabas at nagsalita against kay Kibuloy. Lahat po iyan sila pinatay po. Kaya sinabi ko po sa inyo, kung ako po ay nandoon, matagal na po akong ginawang sardinas. Matagal na po akong ginawang dinuguan ni Kibuloy. Thank you for watching mga kabayan. Please like and subscribe for part 8.